So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest Philippine looper sa balat ng social media. Hindi niya nagamit ang kanyang third eye. Mas matindi pa rin ang mga mata ng mga netizens. Dapat Philippine Loop Van Edition, hindi Lakad Edition ang ginawa mo. Mas natuwa pa sana sila. The clown of all clowns, L. Kyle, palakpakan sa pimple. Ang putang inang yan. San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si L. Kyle ay isang Filipino content creator at kilalang vlogger sa lungsod ng Davao. Meron itong 288,000 subs sa YouTube at 1.8 million followers sa Facebook. Nagsimula ito sa content na ukol sa entertainment, pranks, at ayon sa kanyang all-time favorite na lumalapit sa iba't ibang mga babae upang bigyan ito ng pick-up lines. Beb, pag sinagot ko ba to, sasagutin mo na rin yung tanong ko. So, hindi na po siguro umepekto ang pagiging Mr. Pogi nito si L. Kyle. So, ang ginawa niya, Philippine look na. Tangina, feeling na gwapo ka, gago, hindi men. So, kung nung umpisa, nagpapa-pick up line siya para gawing katatawanan ang kanyang content. This time, ang ginagawa niya, magsinungaling para gawing nakakatawa ang sarili niya. Oh my God, man. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Anyway, makikita natin dito. Tignan po natin yung mga luma niyang content. May nahulog sa'yo, miss, yung puso ko. Ikaw kasi yung baby ko, oy. Oh my God! Giving flowers to stranger, magic trick. Hindi naman ako kinikilig kahit konti. Nasubukan din itong gumawa ng mga adventurous contents. Ito po, makikita natin, exploring the abandoned mansion. Pero alam nyo mga kahombre ko, para sa mga co-influencers ko na tulad nitong L. Kyle na to, this is the right move. Mga kahombre ko, sa mga may trip dyan na mag-trade at naghahanap ng legitimate na site kung saan ilalabas nila yung kagalingan nila at yung knowledge nila sa pagtitrade, dito tayo sa Packet Broker. Pero ang pagtitrade po ay hindi madali kasi kailangan muna siyang pag-aralan bago mo gawin. Ang gagawin nyo lang ay mag-scroll down kayo at i-click nyo ang link sa pinned comment. Then mag-register kayo, email, password at sa promo code which is ang ilalagay nyo, MWM100. Para naman may extra ang unang pinang-deposit mo. Ngayon, after nyong makapag-register, mag-top up na kayo sa inyong balance, then pwede ka na magsimulang mag-trade. Which is napakadali lang since ang pipiliin nyo ay either buy or sell. So in this case, maglalagay ako ng 1,500 pesos and at this rate ay magsesell ako. Wait lang nating matapos ito at bang! Profit tayo! Ngayon, sa nakikita mo ay sobrang hirap nito dahil first time mo lang. Huwag ka mag-alala dahil pwede mo naman itong pagpraktisan. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa trading option, then click Quick Trading Demo Account. Sa demo account na to, mga kahombre ko, ay pwede kayong mag-practice with over 130 plus assets offered by Packet Broker. Plus, hindi nyo pa ginagastos ang inyong sariling pera para masubukan nyo. If kumita ka na at gusto mo itong makuha, pwede mo na din itong i-withdraw. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta naman kayo dito sa finance option, then click withdrawal. Ayan, pwede nyo nang i-withdraw agad-agad mga kahombre ko through bank transfers, e-wallet o cryptocurrencies with 0% commission. Ready ka na bang pumera? Magsimula ka na by clicking the link and pin comment at ilagay nyo ang promo code ko MWM100 para may bonus ang inyong first deposit.
this is the perfect movement para sa mga influencers. Sana matuto rin kayo. Hanapin nyo kung nasaan yung pwesto nyo sa social media. Hindi yung pagkunwari, nag-commentary ka na lang buong buhay mo, hindi ka naman sure kung papatok ka or whatsoever. At huwag ka maghintay ng papatok ka rin after 3 months, 4 months, hindi totoo yon. Kung papatok ka ngayon na. Tulad nung nangyari sa career ko. Ganon yon mga kahombre ko, okay? I admire this guy for doing this type of contents as a trial. Hanggang sa nahanap na niya yung tama sa kanya. Very good. Pero this is a good move. Sana matuto at makita to ng mga influencers. 2 years ago, nagawa mag-upload rin ng isang video ni El Kyle kung saan nagawa nitong maglakad ng 50 kms from Davao to Tagum City. At dito mga kaumbre ko, makikita natin na nagkaroon siya ng magandang view, 600,000 views. Gamit lamang ang kanyang mga paa. Wala itong suot na sapatos o kung ano man. Nakikita natin dito mga kaumbre ko, nung nagtry siya ng pakilig contents, kahit paano malakas 2.3, 600,000. So, nag-switch siya ngayon. Ulit. Ang galing ng tao nito, ang galing ng mindset. Ganyan dapat ang mindset. So, nag-switch siya ulit, mga kahombre ko. At dito niya nakita na pwede. Ito yung pwede sa kanya. So, dyan na siya mag-i-stick sa tansya ko, sa storya niya. Dyan na siya mag-i-stick sa paglalakad niya. Kasi andyan yung views niya, Napansin siya ng mga tao dahil sa ganyang content. Noong March 2, 2025 ay naglabas ng isang video si El Kyle kung saan ay sasabak ito sa matinding challenge na iikutin niya ang buong Pilipinas. This is crazy, mga kaomre ko. Ewan ko lang kung possible tong ganito, Pero nakakatawa to. Pero, although nakakatawa siya, nakakahiya siya, nakakainis siya, it doesn't matter. He got his views. 19.9 million views. Diba? Grabe. Ang galing. Magaling tong hype na to. Isipin nyo, lalakarin ko ang buong Pilipinas. Extreme, Grabe talaga mga kamatis, mga kaibigan. This is good kasi this is about him. Isipin nyo yun, nakuha niya yung attention nating lahat dahil sa ginawa niyang content na to. Sumabog ang video na to at sari-saring mga tao ang nagbigay ng kani-kanilang mga opinyon dito. Mas maganda paglalangoy ka din o kaya lakad ka sa ilalim ng dagat. Well, Lods, huwag ka sana magalit, pero bago mo gawin yan, kailangan mo munang kumonsulta sa mga doktor kasi Lods, pagpapakamatay ang gagawin mo para lang sa views. Hindi kita minamaliit or what, wag sana nating ilagay ang buhay natin dahil lang sa views. So, madali lang yan sabihin, pero mahirap yan. Hindi kakayanin ng katawan ng almost 8 hours na lakaran tapos kinabukasan lakad ulit ng 8 hours at gagawin mo to estimated by 4 to 5 months. Good luck, Lods. Pag nagawa mo yan, sana bigyan ka ng parangal ng bayan mo. Pwede ka rin mailagay sa Guinness World of Records if ever magawa mo yan. Good luck. Napakatalino po ng netizen na to. Real talk yan, mga kahombre ko. Totoo lahat yung sinabi nito, Totoo naman yun. This is a tough run or in this case, a tough walk for this guy. Sinimulan ni El Kyle i-upload ang kanyang paglalakad noong March 11 from Davao City at nag-end ito sa Kalinan. Hindi clear kung saan sa Davao niya to sinimulan maglakad pero inassume na lang natin na sa Davao to. And actually, ewan ko lang pero parang hindi maganda yung naging sagot ng mga tao sa kanya because he only got 25,000 views out of this. Nagtitrending yan. Sinabi rin ito na siya nag-e-edit at nag-upload ng kanyang mga video at ang backpack niya ay may naka-attach na solar upang ma-charge ang kanyang mga gadget habang naglalakad. Man, ang hirap mong paniwalaan sa part na to. Hindi siya gumagamit ng isang walking device app para matrack ang kanyang walking activity kung legit. In short, mga kahombre ko, from the beginning of this challenge, palpak na po agad. Paano mo nasabi yun? Kasi wala siyang proper device. Kaya din siguro walang nanonood sa kanya. Kasi para lang tong naging haka-haka at storytelling niya lang ng puro kabalbalan. Kasi bago ka magsimula ng ganito, kailangan kompleto ka sa gamit. Kasi syempre, dapat may pambilang ka rin kung ilang steps na yung nagagawa mo. Ipapakita mo yun sa publiko. And then at the same time, yung calories mo, tas yung pagkain mo. Syempre, mga kahombre ko, hindi easy yan. So, kumbaga, sa totoo lang, dapat may mga kasama ka dyan. Hindi yan posible na mag-isa mo lang yung gagawin. Alam mo yun, lalo na, syempre, naka-camera ka, nilalakad mo kuno yung buong Pilipinas. So, maisip talaga ng tao, saan ka nadumi? Saan ka nagcha-charge? Paano mo to na-record? Ilan na ba yung steps na nagawa mo? I mean, sobrang...
Kung isipin mo, like halatang halata na agad. Kaya in fact, mga kahombre ko, wala talagang nanood. Alam nyo, this is just super funny, man. Ikalawang araw naman ay in-upload niya noong March 13 from Kalinan at Tamugan, Marilog. Ikatlong araw, in-upload niya noong March 18 from Tamugan, Marilog to Upper Kibalang, Marilog. Makikita natin mga kahombre ko na habang tumatagal po, pababa ng pababa ang views niya. 25,000, 17,000, tas 15,000. Oh my God. Ibig sabihin, shit! Wala. Puta kayo! Wala po kumakagat, mga kahombre ko. This is very sad, actually. Ika-4 na araw, uploaded on March 22 from Upper Kibalang, Marilog to Barahan, Marilog. 10,000 views! Napakatarantado naman ng mga netizens. Ba't naman kayo ganito? Tignan nyo, 15,000 noong day 3. Noong day 4, 10K na lang. Shit, 10K views, my God. Yung ikalima, mga kahombre ko. Yung ikalima. Marahan, Marilog to Sitio Apple, Marilog. 9,900 views. Grabe naman kayo. Bakit kayo? Ito yung literal na Killing Me Softly work. Ina, ilang araw na ako sunod-sunod dito nag-ayos. Grabe yung mga netizen ang kukupal nyo. Ika-6, mga kahombre ko. March 29. Sitio Apple, Marilog to Tawas, Marilog. 8,500 views na lang. What the? Kasi ito yung mga inggit. Ha? Ayan yung day 6. Nilagyan na nga niya kayo ng pang-clickbait, multo, diba? Hindi nyo pa rin kinagat. Grabe naman kayo. Leche kayo Makisakay na lang tayo sa fairy tale itong El Kyle. Ito, ikapito, from Tawas, Marilog to Sikwate, Bukidnon. Nakalabas na siya ng Davao. 9,300 views. Well, tumaas ng halos 1,000, mga kahombre ko. This is not too bad. Ikawalo, DH100 Sikwate, Bukidnon City, Tubitukan Manok, Bukidnon City, 2,500. Grabe. Grabe kayo! Bakit nyo yan ginagawa? Naglalakad na nga yung tao sa buong Pilipinas. Ayaw nyo pa panoorin. Walang niya kayo, ang kapal ng mukha nyo. Isipin nyo to. Sa stats, binigyan nyo ng additional 1,000 views. Tapos binawi lahat. Ayaw ko na. Bang! 2,500 views na lang. Kupal talaga. Grabe talaga mga netizens, mga kahombre ko, nakakaiyak to, oh my God. Ikasyam at panghuli, from Bitukan Manok, Bukidnon City to Quezon, Bukidnon City, 3,700 views lang ang kanyang nakuha. Ngayon, kumalat sorry, natatawa ako. Grabe kasi, grabe mga kahombre ko. Ay, na niyo, tinataanan niyo ako. Tawanan niyo ako sa personal, pagpapatayin ko kay putang ina. Started from 20 million views. Bumagsak ng 3,000 views. Grabe to, my God, man. Ibig sabihin, mga kahombre ko, hindi mo na maloloko ang internet. Social media wins. Palakpakan ang mga putang ina sa social media. I love you guys. Ito yan. Kumakalat ang isang litrato kung saan ay makikita nating ang walking vlogger na si El Kyle ay sinusundan pala ng isang van sa tuwing naglalakad ito. Mystery van. Nako. Ang mga bali-balita nakakarating sa amin, ha? 2,000 views na nga lang o 3,000 views na nga lang. May ganyan pa. Yari ka dito, El Kyle. Nako. Kinakabahan yan, kinakabahan yan. Sunod-sunod rin nating makikita ang van na ito sa iba't ibang videos ni El Kyle. Dahil minsay nahahagip ito ng mga live or video niya. Nako, patay ka dito, boy. Ayan walang makakaligtas sa mata ng netizens kahit ikaw pa ay may third eye. Lagot ka dito, boy! Ang van na ito ay makikita rin natin sa mismong video ng Facebook account ng kasintahan ni El Kyle. Philippine loop gone wrong. Tangina, ba't ginaganyan niyo ang mga tao rito sa Pinas? Nagawang maglabas ng video ni El Kyle ukol sa issue na ito at ipinaliwanag ang mga totoong nangyari at dahil issue ito, 1.2 million views agad. Ayun nga lang, nawala na siya totally ng credibility. Tapos na ang
content ni El Kyle tungkol dyan. Pero dito naman, magaling naman siyang mag-shifting. Ayon kay El Kyle, totoong may dala-dala itong van. Ngunit hindi naman daw siya sumasakay dito. Ikaw Gusto ko lang to i-clarify etong nasa image na to. Sasabihin ko sa inyo, meron nga akong dalang sasakyan. Pero hindi ibig sabihin niya na sumasakay ako. Siyempre, sumasakay ka dyan. Ikaw naman. Sinabi niya ring mayroong isang fan na nagpapanggap sa kanyang tinirahan noon at pinicturan siya nito. Meron lang talagang isang fan, nagpapanggap na fan doon sa tinirahan ko. Napicturean ako. Ewan ko lang, pero kitang-kita ko yung mukha na yun eh. Hindi ko yun hindi ko talaga makakalimutan yung mukha na yun. Basta yun, nagpapanggap siya, magpapapicture daw siya, hindi ko alam. Magpapapicture daw yung kasama niya, tapos yung isa, hindi nagpapicture. Wow, ewan ko lang Sinaad din niyang ang sasakyan lamang na iyon ay sumusunod sa kanya upang i-monitor ang kanyang kaligtasan. Guys, yung sasakyan na yun, tagasunod lang yun sa akin. Nagmo-monitor yun sa bawat paglalakad ko. Tinitignan niya kung safe ako, or kahit anong mangyari sa akin, baka mag-collapse ako dito sa daan. Sobrang init dito. Alam niyo naman, sobrang init dito, di ba? Huwag kayong ganyan. Huwag kayong maglabas ng mga fake news na ginagawa ko. Taga-monitor yun. Hindi ko yun sinasakyan, okay? Well, tama naman yan mga kahombre ko. Pero, syempre, El Kyle, dapat simula't simula pa lang, sinabi mo na meron kang kasamang team na magkokontrol ng iyong blood pressure, ng iyong calories na natanggal mo. Alam mo yon, yung mga ganon. Mahalaga talaga yan, sa totoo lang mga kahombre ko, kung magfi-Philippine loop ka. Kaso nga lang, hindi maayos yung pagkakadocument mo. Umayos-ayos ka, kadiri ka, gago. You should have hired a team. Nung nakita mo na naka 20 million views ka, sana ininvestan mo yung pangarap mo. Pero may mga magko-comment, ikaw nga, di ko dapat eh. Yung nagaya mo si makagago eh. Ganun talaga, men. Kaso hindi, ang ginawa mo, mag-isa mo lang ginawa, tas palpak yung nangyari, di ba? So, hindi mo na to mauulit. Kasi isang beses ka lang bibigyan ng chance ng internet. Attack you with full force. Nagawa rin nitong maglabas na sama ng loob sa kanya mga bashers. Alam nyo, wala akong pakialam sa mga haters ko. Basta ang goal ko sa sarili ko, matapos ko yung content ko na nilakad ko. Achievement ko to sa sarili ko. Hindi ko kailangan i-live para ipakita ko sa mga haters ko nag-legit ang ginagawa ko, okay? Alam ko sa sarili ko, alam ng iba, ng mga natulugan ko, alam ng mga nadadaanan ko na nilalakad ko talaga ang buong Pilipinas. Kahit kayo, kung wala kayong ibang magawa, mag-hate lang. Guys, mag-aral kayo, mag-study kayo, gumawa kayo ng mga gawain nyo sa bahay nyo, magugas kayo ng pinggan. Wala kayong ibang ginagawa, mag-hate lang. Sinabi rin itong hindi niya magagawang mag-live habang naglalakad para sa safety niya, lalo na't nakakatanggap siya ng death threats. Okay, sabihin na natin na ilalive natin to. Pakita natin sa mga haters natin na ginagawa natin. Guys, kahit sa comment section, kahit sa mga message ko, mga personal message, merong mga bad threats. Hindi lang bad threats. Gusto pa nila akong anuhin. Alam nyo na yan. Hindi ko pwede i-mention dito sa social media kasi bawal nga, baka ma-violate tayo. Safety yung inuuna ko sa sarili ko. Kasi pag magla-live tayo, hindi natin alam, may nag-aabang na pala dyan. Sa lahat ng mga nanonood, alam nyo na, sana intindihin nyo yung rason ko na bakit hindi tayo pwede mag-live. Kasi gusto ko safe din yung paglalakad ko. Wala akong mga safe din yung nilalakad natin. Gusto ko safe ako, guys. Kaya nga dinedelay ko yung mga video. Nag-upload ako ng mga late na video kasi ayaw natin na matrack tayo nila sa real time natin na location, okay? So yun lang mga kaelga nga. Maraming salamat sa mga nakakaintindi sa akin at sumusuporta hanggang dito. Mula dito, maraming salamat. Lakad lang pag nakita kita, papa, gago, pangit. Asan ka na ngayon, pangit? Piyo ka, lakad-lakad ka dyan, nakaban ka namang
Maaabot-abutan lang kita namin sa kalsada namin, papuputokin ko yung noo mo. Oh my God, bakit ganun to mga to? Masama yan mga kahombre ko, huwag kayo magbigay ng death threats, kawawa naman tao. Sana una pa lang, bago ka nag-start ng paglalakad mo, pinaliwanag mo na dapat sa vlog mo yung ginagawa mo or kung ano nakaset up sa'yo, oh, di ba? Tama? Putang ina nyo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo! Ngayon, may nakapansin na may sasakyan ka pala sumasabay sa'yo. Ngayon mo na lang ipapaliwanag. Sana una pa lang yan nung ikaw ay unang maglakad. Di mo masisisi yung iba na mag-isip na sumasakay ka doon kasi wala ka naman sinabi nun tungkol doon. Totoo naman to mga kahombre ko. Hindi pwedeng pang world record may sasakyan na bumubuntot. Sayang effort mo dyan, bata. Dahil sa issue na to, may netizen ang nag-request na gumawa ito ng isang Strava account upang matrack ang kanyang paglalakad. Gawa ka Strava tapos track mo para proof kung naglalakad ka ba talaga or sumasakay ka. Yun lang para matapos na yung issue. Yes sir, meron po akong Strava. So ito, 33 followers ang kanyang inabot. So nakikita po natin dito na parang totally na-cancel ang tao na ito, no? Naglabas rin ng isang video noon si El Kyle kung saan sinasabi nitong umuwi muna siya sa Davao dahil may importante itong rason. Ito yung malaking agwat ng day 7 at day 8. Pwede pala yon, Philippine loop pero uwian. Failed agad ang challenges. Huwag mo na ulitin, okay na yan. Ito yung nangyari kay Von, mga kahombre ko. Kung maalala nyo kay Mr. BC, itinigil niya na agad. Ganon din po ang nangyari dito kay El Kyle kasi hindi na nila makita na worth it to dahil bumagsak ang views. Bumitaw sila agad. And actually, as an influencer, no, tama yung ginawa nyo kasi kahit ako, doon sa ginawa ko na reality quest, although sa akin naman yung pwesto, sa akin din naman yung production, pero itinigil ko na kasi hanggang dun lang yung views niya. So tinanggap ko na lang yon as experience ko, tapos nag-enjoy naman ako to do that type of show of a show, no, na kami mismo na misis kong gumawa. Pero eto kasi mga kahombre ko, halata mo na ineffortan talaga to Ineffortan to, tapos syempre may gastos din siya kahit papano. Eh hindi naman ata to ganung kalaking influencer, so talagang nadali siya dito. So wala talagang choice. So kundi nag-failed po agad ang kanyang pangarap at ang kanyang challenges. Putang inang tong makagago na tong hayop na to! Ika rin niyang maglalabas ito ng paliwanag sa next niyang video bakit niya ito nagawa. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na kakauwi ko lang sa Davao. Marami akong mga sasabihin sa vlog ko kaya abangan nyo yan. Hindi ko muna sasabihin ngayon dito pero yun nga, nakauwi ako dito kasi may rason ako. Pero babalikan pa rin natin ang paglalakad natin dito sa buong Pilipinas, mga kaelgang. Gusto ko lang mag-announce sa inyo kasi ilang days na akong hindi nakapag-upload. Kaya ito, nag-update lang ako sa inyo kasi matagal na akong hindi nag-upload. Babalik tayo next week kasi may mga importante akong ginawa ngayon na kailangan ko talagang umuwi dito sa Davao. Kaya ito, update ko lang sa next video ko, okay? Ngunit noong naglabas na siya ng panibagong video ay hindi niya naman ito pinaliwanag. Nag-video siya ulit, wala talaga mga kahombre ko. Putang ina nyo, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo! Sa mga last update ni El Kyle sa Facebook, nakarating na ito sa Puerto Cagayan de Oro at nagbabalak na itong tumawid sa Visayas mismo. Dito na tayo sa Cagayan de Oro, dito sa Puerto. Ayan, let's go! Sa wakas! Cagayan na! Visayas! Coming soon! See you soon ha! Ngunit bago ito mangyari, nagkaroon siya ng isang announcement na uuwi siya muli sa Davao at hindi muna siya tatawid ng Visayas. Mga kaelgang, meron kaming importanteng sasabihin sa inyo. Hindi na lang muna kami tatawid papuntang Visayas. Namatay kasi yung mama ni Candice nung first week of June. At napag-desisyon na namin na aantayin na lang namin ang 40 days ng kanyang mama bago kami tatawid sa Visayas. At sana maintindihan nyo ang rason ko kasi mas pipiliin ko pa ang pamilya namin kaysa ito, yung paglalakad ko. Pero babalik pa rin tayo sa paglalakad. Iko-continue natin to. Kung saan tayo nag-stop, doon tayo magkukontinue. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo ha. Ito lang yung i-anunsyo ko sa inyo mga kaalgang. At sana maintindihan nyo talaga ako sa mga rason ko ngayon. Maraming salamat.
Anyway, mga kahombre ko, ano ba mensahe ko dito sa tao na ito? And I'll explain why. Sabi ko nga kanina, yung positive na na-touch niya sa akin dito, kahit papano mga kahombre ko, he's actually there na, kumbaga, good influencer siya actually. Kasi, ayan yung dapat nahamakin ng mga influencers ngayon para sa akin na, yung tipong mag-explore ka kung ano ba yung content na babagay sa'yo. Huwag kang mag-i-stop sa isa lang kasi lalo na mga kahombre ko, usually ang social media, kunwari sikat ka na, tas napabayaan mo, di ba? Lumiliit yung chance mo kasi tinatalikuran ka ng mga fans mo. So now, wala kang ibang choice kundi mag-build ng bago mong fan base. Ibig sabihin nun, mga kahombre ko, kailangan mong maghanap ng bagong content. Sira ulo ba kayo, mga ulol kayo? Tulad ng laging sinasabi sa akin ng tatay ko nung nasa England ako. Imposible naman na wala kang pwesto dyan sa England. Meron kang pwesto dyan sa England. Kailangan mo lang hanapin. Totoo naman, nahanap ko yung pwesto ko, mga kahombre ko. Malapit na ako umuwi ng Pinas. Hintay kayo, ha? Hintay! Bilang ako, mahal na mahal ko din ang aking mga co-influencers, ayan ang gusto kong sabihin sa inyo. Putangin na nyo! Mahanap at mahanap nyo yan kung gusto nyo. Kung hindi kayo pangungunahan ng pagkatamad. Putangin na nyo, sarap ng durana. Kung ibabalik nyo sa mga utak nyo, yung matinding fire at yung matinding hustle na meron kayo noon na sumikat kayo. And pray na sana lang bumalik din yung mga luma nyong followers. Ulol, gago, wala na to. Actually, ganun yung nangyari sa akin, mga kaombre ko. Alam niyo, matagal din ako nawala. But then, nung bumalik ako, I started from zero. Ngayon, kahit papano, nandito na ulit ako sa pwesto na to. Which is, alam niyo, hindi siya naging madali. Easy lang, ha? But I changed everything. Bumili ako ng mga kagamitan, 'di ba? Inayos ko yung content ko, kinlear ko yung situation ko sa inyong lahat, di naging ayos, 'di ba? It's all about talking to your fans. 'Di ba, El Kyle? Sa panahon ngayon, akala nyo napakadali ng trabaho? Di ka na naglakad sa buong Pilipinas, pre. Sa kasalukuyan mga kaelga ngayon, hindi pa tayo naglalakad. Kasi kakakain ko lang. Ayun, natapos na akong kumain. Ngayon, nagpahinga tayo guys, 40 days. Nung June 1 kasi, namatay yung mama ng partner ko. Tapos ngayon, mga ilang days na lang din, babalik na tayo. So, i-update ko kayo guys kung kailan tayo babalik sa paglalakad. Kita-kits tayo ha. Kung saan tayo nag-stop, doon tayo mag-continue. Ganun pa rin yung gagawin natin ha. Ayan yung kulang ni El Kyle. Kasi kung ako sa'yo, nung umpisa pa lang, dapat inexplain at sinabi-sabi mo na sa lahat ng mga tao na ikaw may kasamang van for your safety. Gago, poking ina nyo, pagkukutusan ko nyo Hindi yung nung nahuli ka lang, saka mo yan sinabi. Ganun mo dapat yun sinimulan. Ayan tuloy nawalan ka ng credibility. Sige na nga lang. Putangin na nyo. Magsasabo na nga lang ako. Sige. And I believe, mga kahombre ko, na hindi niya na ito itutuloy. Ganyan lang yan. Tulad ng ginawa ni Von, uulitin ko. Napahiya kasi yan. Alam niyo, tas palpak na palpak ang views. So, there's no point on doing this loop. So, kung ako sa'yo, at alam ko, ito yung gagawin mo, maghahanap yan, mga kahombre ko, ng bagong content. Saan mo nakuha yung information na yan? Which is, that's the best way to do it. Wala pa kayong kamuang-muang sa mundong to. That's the best way to face this loneliness, no, ng iyong page. And this is the way to face your fears. O sige na, hanggang dito na lang. Mga bastos sa mga ibang taong umaano rito. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Putang ina mo!